Alam mo ngayon, naguguluhan na ako, parang kasarian ko, naguguluhan na rin. Alam mo kasi Boss Mike ngayon, Mama Marie and Boss Mike, nakita nyo naman nangyayari sa atin ngayon. Lalong-lalo na itong mga chinator na to, nakakainis na. Dati nga, napanood ko kagabi kay Boss Mike, sabi, ang mga makapili ay nakabayong. Ngayon, umiwas na tayo, nakapiluka na sila. Ano masasabi niyo dyan, Mama Marie? Oo nga, ano masasabi niyo doon? Gusto ko nga hiramin yung pilukan. Sir, dahil dyan sa pilukan, napunta na sa pilukan mo yung utak mo. Hindi totoo, no? Kasi si Marcoleta, para bang kulang na lang talaga eh. Isubo na sa China yung yung Kalayaan Island. Dahil sabi niya, suko na lang natin yan para tapos na problema. Ano ho masasabi niyo doon? Aling Marie. Masasabi ko dito kay Mr. Marcoleta, Sir, bata pa ako, alam ko na yung Kalayaan Island. Yan. Alam mo, elementary pa lang ako, pinag-aaralan na yan. Bakit di mo alam? Baka absent, baka nagpapagawa siya ng pilukan nung araw na yon. Baka tulog, no? Natulog, tapos ngayon lang nagising. Alam mo yan, alam mo kasi, tayo nga hindi tayo senator, pero alam natin yan. Meron po tayong UNCLOS na pinananunan natin noong 2016. At meron tayo dyan, na-interview po natin si Papa Trillanes. Ang sabi niya dyan, Mama Marie, na meron siyang Philippine baseline law. At meron din tayong Murillo map noong 1734. Ano ka ba? Daig pa kita. Nagigil ako sa'yo. Di ba? Nakakainis eh. Biro mo, Kalayaan Island. Merong botante dyan, may barangay dyan, may mga bata dyan na namumuhay dyan. Merong kabiasnan dyan, Marcoleta. May tao, ikaw piluka. At saka, hindi naman kaila sa lahat na talagang ang nakadiscover niyaan ay isang Pilipino. Cloma. Di ba? Si Tomas Cloma. Yes. At siya rin ang nagparehistro. Oo. At yun na nga, inayos niya, dinevelop niya, at nanahan ng maraming Pilipino. Yes. At hanggang sa i-turn over yan kay Pangulong Ferdinand Marcos noon sa gobyerno niya. Yes. Na hindi yata niya alam. Hindi niya yata maintindihan. Kaya huwag ka nang magtaka, Marcoleta, kung bakit maraming mga Pilipino yung nagagalit sa iyo at kung ano-ano yung mga nasasabi. Kasi nga, siguro sa sama ng loob nila, sa mga gusto nilang mga hinaing na gustong sabihin sa iyo, pati yung piluka mo nadadamay eh. Kaya nga eh. Alam mo, nakakaano lang dyan, Mama Marie and Boss Mike. Eto nga, dati po, ayun nga, sabi ko, bayong, piluka. Di ba Tomas Cloma, Boss Mike, ang nakadiskubre? Ang kontra, si Plema. Plema Marcoleta. Di ba, Mama Marie? Ano masasabi mo dyan sa best friend mo, Mama Marie? Ano ba yan? Si Mr. Marcoleta, Pilipino ba yan? Bakit di niya alam yung Tagalog na kalayaan? Yes. Kanino ba yung words yung salitang kalayaan? Di Yes. ba sa Pinoy lang yan? Yes. Di mo ba naintindihan yun, Mr. Marcoleta? Chinese ka na ba talaga? Tama. Pakisalin mo nga sa salitang incheck yung kalayaan. Tingnan natin kung alin ang iyong matututunan. Salitang incheck o salitang Tagalog? Kalayaan. May nakita Isla ng kalayaan. may nakita ko, Aling Marie, na parang pinagtatabi yung mukha ni C at saka ni P. Piluka. Sorry. No. I see, Piluka. Marcoleta at saka si C. Pinagtabi. Magkamukha eh. Oo, magkamukha talaga eh. Sa sistema mo, may nakita naman ako. Nagulat ako, naging 4 ang paan na. Tapos may kadena pa sa liit. Hila-hila ni si Jinping. Di ba? Kasi, isipin mo na lang yan, Mr. Marcoleta. Pilipino ka rin, na dapat kumani ka ng respeto. Pero, ikaw mismo, ayaw mo yung respeto. Unang-una ang bansa natin. Pangalawa, yung ari-arian natin. How if kaming mga Pilipino nga ba ang irerespeto mo? Siyempre, talagang wala kang respeto. Alain mo, namahal ng mga Pilipino yung ating mga ari-ari at pagkatapos gusto mo, i-give up na lang. Kung ikaw kaya i-give up namin. Yun! Diba? Tama! Ngayon nga talagang ang batiko sa kanya sa social media at maging sa mainstream media, nakikita natin marami nagsasalita ng mga kilalang tao, mga personalidad na talagang tumutulig sa kanya,
Wala eh, hindi niya na masagot. Tulad niyan, naghamon siya ng niyaya siya ni Tariela na pumunta sa sa Kalayaan. Eh ngayon, imbis na sagutin 'yon, may rebat, parang pusit, 'di ba? Oo. Oo, na kapag ka nasusukol, bumubuga ng tinta. Oo. Sabi niya bago 'yan magdebate muna tayo. Ala- Ang nangyari hindi na tuloy kasi sabi niya, hindi naman ako nagyayaya ng debate. Oh. 'Di ba? So, Alam mo, style DDS talaga. yes, alam mo, Piluka, alam mo, nakakadismaya yung mga galawan mo because, I will take it in English so you can understand, okay? Our sovereignty is not debatable, okay? Hindi mo dinadaan ang ating soberanya sa pakipagdebate. Basta sinabing soberanya, hindi tayo nagdedebate yan. As much as possible, you will side in our own. Okay? Sa sariling bayan natin, sa side ka. Ba't nagdedebatehan nyo? Tama nga yung sila Justice Carpio. Hindi mo pinagdedebatayan ng soberanya. Ang soberanya, dapat maging proud ka. Dapat ipagtanggol mo. Hindi kayo muyukod sa dayuhan. Piluka! Sususugan ko yan, ha? Alam mo, Aling Marie, no? Mumu Alicia, no? Yeah. Nakakapagtaka kasi itong isang halal na Senador. lingkod bayan, no? Yes. Senador na si Marcoleta, ay hindi natin napakapakikinggan. Ewan ko kung napakinggan nyo siya na pinagtanggol man lang tayo ni minsan. Nako, Oo. Kongreso pa nga lang, wala nang West Philippine Sea, sabi. Diba? Baliktad na baliktad eh. Imbis na ang mga Pilipino yung pinagtatanggol ni Senator Marcoleta, parang sa paningin, ewan ko kung napapansin nyo, sa akin lang, opinion, parang mas pinagtatanggol pa niya yung ibang bansa, ibang lahi. Diba? Ikaw, Aling Marie. Wala silang pinagkaiba ni Cayetano at ni Robin Padilla, no? Yeah. Si Cayetano, Ayan. sasabihin pa kay Sir Tariela, hubarin na lang yung uniform. Kung ikaw kaya paghubarin namin ng barong Tama. at isuot ka na lang namin sa kaldero. Yes. Barong lang ang huubarin. Yung alam mo, Cayetano, at saka Mr. Marcoleta, sana naiintindihan nyo ang salitang pag-aari. Paano pala? Kung ang magustuhan ng mga taga-China, yung mga asawan nyo, hindi kayo makakatanggi, di ba? Paano yun? Ibibigay nyo na lang? Dahil hindi kayo makakatanggi sa kahilingan? Ano ba pinakain sa inyo ng mga taga-China? At bakit kailangan nyo ipagkanulo ang ari-arian ng Pilipinas? Ha? Kaya mo rin ba ipagkanulo asawa mo kung sakali? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan. Bakit yung pakikinabangan ng inyong mga anak at kaapu-apuhan hanggang sa kaduluduluan ng lahi mo, gusto mong ibigay sa ibang nasyon? No? Ano meron sila na wala ang Pilipinas? Hindi nyo kayo makapaghari-harian dito. Bakit? Sa China ba makapaghari-harian kayo? Yan ang pakatandaan nyo. Tama. Aling Marie, meron ako sa Yeah. para sa kanila. Go. Ayan na, Marcoleta, pagtatanggol ko na kayo. Kasi may kakilala ako. Parang mas gusto nilang ipamigay yung asawa. Dapat ang sinabi natin, paano kung kabit mo yung kukunin ng China, bibigay mo ba? Yung asawa, pamimigay eh. Yung kabit, hindi. Tama, di ba? Walang piya. Alam mo, ayan si Cayetano, 10,000 taksil yan eh. Di ba? 10,000 taksil ka, Cayetano, tigil-tigilan mo kami. Isama na natin yung kapatid mo na kesyo mayorya, tapos nung nagbotohan, yung pala, di ba, given na yan eh. Pero ikaw, 10,000 taksil ka, ba't nung panahon ni Duterte, di ba, hindi ka nagko-comment kung ano-ano pinagagawa ni Digong, kung anong pinagagawa niya sa iba't ibang mga sa United States na pinalayas niya. Kung ano-ano. Pero ngayon sa China, iyak ka ng iyak, nasasaktan ng China, bakit? Ano ka? Ano ba lahi mo, Cayetano? Chinese ka ba? Sususugan ko. Baka nakakalimutan mo nung panahon ni Digong naging Foreign Affairs Secretary yan. Yes, DFA. Halatang halata naman natin na noong pa man, talagang pro-China na yan. Si Cayetano.
Kaya kung ano man yung sabihin niya ngayon, hindi na nakakapagtaka. Kung ano man yung mga sasabihin niya na mga pagtatanggol sa China, hindi na nakakapagtaka. Dahil ni minsan hindi nga natin nakaringgan itong mga senador na ito na ipagtanggol yung ating mga teritoryo dyan sa pinag-aagawang mga isla.